Good and bad cholesterol, meron tayong tinatawag na yung letters, baka kilala ng mga tao, yung LDL at saka HDL. Para madaling tandaan, yung LDL, yan yung bad cholesterol. Yung LDL, para ma-remember natin, lechon de leche. Ganun yun. So doon nanggagaling ang bad cholesterol sa lechon de leche, yung mga ganon. So, ang good cholesterol naman, HDL, ang tawag diyan. Pero ang talagang scientific term niyan is low density lipoprotein ng LDL. Ang H is high density lipoprotein. Para bang yung low density kumakapit-kapit sa mga kanyan kung saan-saan parte ng katawan, katulad na sa loob ng ugat. Makapit yun yung para mahirap alisin. So yan ang nagbabara ng mga ugat-ugat natin. Etong high density lipoprotein, yan yung lumalakad madaling alisin sa katawan at yan kumakain din ng bad cholesterol. So kung marami kang good cholesterol, kukunti naman yung low cholesterol kasi kinakain niya, parang gano'n na nangyayari. So yun pala yung kaibahan, Doc, ng bad cholesterol at good cholesterol. Doc, ano naman yung normal na antas ng cholesterol para naman sa isang malusog na tao? Well, marami naman kasi yung mga antas ng cholesterol sa iba-ibang individual Pero dapat talaga ma-maintain ang yung normal levels Pag kumuha kayo ng mga blood test, lalabas doon ng yung normal level. Meron laging reference doon sa resulta. So, pag lumabas niya ng high, okay, kailangan natin malaman kasi ano niyan ina-analyze pa rin yan Kung mataas ang cholesterol, sinasabi din sa lab test kung yung high na yan, yung high na HDL o yung high na LDL. Kung lumabas na high na HDL, ay no problem. Pero kung lumabas yan ng yung high yung LDL, kailangan tayo gumawa ng hakbang na para pababain yun. Kasi kung laging mataas yung LDL, papunta na doon sa mga problema ng katawan, katulad ng hypertension, katulad ng yung arthritis, asthma, heart disease, at saka mga brain disease. So, ang purpose talaga ng pag-check ng mga yung cholesterol sa dugo para malaman natin, parang konting guide na ano pang dapat mong gawin para ma-maintain mo yung normal levels ng cholesterol. Usually, Doc, ano naman po yung pangunahin na sanhi ng pagkakaroon ng mataas na LDL or bad cholesterol, Doc? Well, yung metabolism ng cholesterol, parang dalawang bagay yan Meron talagang ginagawa ng katawan. Ang term na ginagamit ng mga scientists is endogenous. Gawa sa loob ng katawan natin. Yung sarili nating katawan, gumagawa talaga siya ng cholesterol. Okay? Ngayon, meron din yung exogenous na sources. Yun ang kinakain natin. Yan yung lechon de leche at saka iba-ibang klaseng taba na kinakain ng tao. Yan magsusupplement ng cholesterol. Okay? So katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman lahat ng cholesterol masama. Ang importante sa cholesterol, ibabalansin natin yan. Okay? Kasi kung normally, ang katawan mo, nagpo-produce talaga ng sapat na cholesterol. Ngayon, may mga tao hindi nakaka-produce ng tamang cholesterol, so okay na yon mag-consume ng mga pagkain na meron talagang supplemental na cholesterol. Okay? So, hindi naman dapat i-eliminate ang cholesterol sa diet natin. Lagi ko sinasabi sa mga nakikinig, in moderation lahat. Pati ang cholesterol, in moderation lang dapat ang pagkain nun. Dok, para naman malinawan itong ating mga listeners and viewers, yung payat po ba na tao, maaring magkaroon po yan? Pag-aari po ba siya magkaroon ng mataas na cholesterol despite na siya po ay payat, Doc? Yes. Totoo yan. Ang build ng tao, payat o mataba, hindi yan ang reflection ng blood cholesterol Kasi may ang cholesterol, ang regulation, ang tawag natin, regulation ng cholesterol, malaking bahagi ang ginagawa ng atay ng tao, liver, okay? Maganda example ng pangit ng levels ng cholesterol sa isang tao mahilig sa uminom ng mga alcoholic beverages Bakit? Kasi ang alcohol,
minemetabolize ng liver. So liver ang bahala sa mga alcohol. Ngayon kung lagi ka umiinom ng alcohol, nasisira yung liver, yung atay natin. Ang atay ang responsible for yung regulation ng cholesterol. Kaya kung sira ang atay dahil sa pag-inom ng sobra, pangit na mga regulation ng cholesterol. So ang tendency sa mga alcoholic, tataas ang cholesterol.